Kaobet, kumusta ka na? Magandang umaga. Si Orly Trinidad dito sa DCWB. Kaobet. Ay, isang magandang umaga, kaibigan Orly at sa DCWB, sa mga nakikinig po, isang magandang umaga po. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Kahit na alam mo na ang tanong ko ay medyo malungkot at magpapataas ng iyong kilay, ang ganda, galing mo pa rin bumati. Talagang positibo ka rin, Kaobet. Hindi ka talaga Thank you so nawawalan, much. hindi ka nawawalan ng positivity sa katawan. Sana lahat ng tao ay tulad mo, Kaobet. Thank you, kaibigan Orly. And then anyway, pinapaga ko lang ang loob mo dahil alam ko na ilang araw nang nagtatanong sa iyo yung mga miyembro sa Pasang Mas na, paano tayo nito? Paano ito? Okay na sana merong 2 pesos na karagdagan tayo makukuha ang discount sa ating bibilihin kada litro ng diesel, tapos may pagtaas. Wala ring mapupunta sa atin ito, Kaobet. Tama po yan, sapagkat kung natatanda ko, during our meeting with the Secretary Panoy Lopez of the OTR about 2 weeks ago, kasama ang chairman ng LTFRB, Atty. Victor Mendoza, at Yusek Jojo Reyes, isa nga po yan sa nakuha namin ng mga sa aming pagpunong yung additional 2 pesos subsidy. Meron po kami nakuha para sa mga driver natin na through DSWD, cash na 3,000. I think 3,000 yata, if I remember right, kaibigan Orly, hanggang December every month. So, bukod po dyan, meron po kami nakuha sa mga modern jeepneys, sa mga subsidy, pati na po ang ating mga traditional jeepneys ay binigyan po ang ating kalihim na Banoy Lopez para ito nga po sa na-encounter nating hirap ng pasada, taas ng presyo ng fuel, yung bagyo neto, kaibigan Orly, talagang halos hindi makabiyahe ang ating mga kasama sa hanap buhay. Alright. Tuwing linggo na lang kasi ganito ating napag-usapan, Kaobet. Alam natin kung gaano kasakit ito sa ating mga tsuper. Mukhang sa tingin mo, total matagal ka na sa sektor ng transportasyon. At kinuwento ko rin naman sa iyo kung gano'n naman ako ka-expose sa transportasyon. Alam mo nga ng aking amay naging driver ng MCBC at G-Liner tuloy, ng Fortune Express. Alam mo pa yung mga sasakyan na yan, ha? Yes, sir. Oo, kasabayan ng Metro Manila Transit Corporation na unang nag-introduce ng air condition. At hinikayat na sumakay sa transportasyon. Ibig sabihin, dumating tayo sa punto na nakaisip tayo ng mga game changer. Yung pagbabago, tulad nun, yung lagi natin pinag-usapan nung na-introduce yung Use Bus, Love Bus, Save Gas. Sa halip na magdala ng mga sasakyan, sumakay doon and from point to point, ay mapapakinabangan yung public transport. Initially, naging maayos hanggang sa dumami naman yung nasa ganyang uri ng transportasyon. Na dumami na rin po mga pampasaherong bus. Hindi lang dumami ho yung mga legal, dumami na rin yung mga kolorop. Sa tingin, may nakikita kayong dapat na pagbabago. Kasi kung pagbabago ang pag-iisipan natin, mukhang dapat na isama natin sa pagbabago yung, I don't know kung pabor ka dito, sang-ayon ka dito, Kaobet, yung pagtanggap natin ng petroleum products is a commodity. Na yan ay tataas, bababa, na wala talaga tayong kalaban-laban. Dahil yan ay dinidikta ng pandaigdigang pamilihan o ng world market na umaasa naman kung ano ang marites, ano ang chismis sa mga geopolitical issues tulad ng girian ng bawat bansa. So siguro pwedeng tayong maglinang, pwedeng mag-aral kung ano ang dapat nating maging kapaki-pakinabang na uri ng transportasyon na bagay sa mga Pilipino, Kaobet. Alam po, kaibigan Orly, tama lahat po ang sinabi ninyo. No? Pero sa ngayon, kailangan siguro yung transition natin from electric vehicle na. Ang isang solusyon na masasabi ko na talagang wala tayong control sa presyo ng petrolyo. Ito nga ang pinag-uusapan natin, oil deregulation law, na ito mga kaibigan nating mamabatas sa lower and upper house, nung pong kaigtingan na mataas ang presyo, mainit na mainit sila sa oil deregulation law na i-review, pero wala pong nangyari dyan. Marami na akong nilapitan hanggang puro i-review, pag-aaralan, i-review. So, yun nga po, itong pagtaas ng presyo ng petrol, bugso nga po ito ng gera na nangyayari sa Iran at sa Amerika at sa Israel. Kanya nga po, bata pa ako, kaibigan Orly, problema na ang presyo ng petrolyo. Tama po. Naikukwento ko sa istasyon mo, inabot ko po yung 25 centimos sa 1 litro. Centimos lang, nag-i-strike na may ampasang masa ng panahon ni nasirang Oscar Lazaro. So, the best solution na nakita ko rito at ito yung nabanggit ng Pangulong BBM sa kanyang SONA at ito pinag-aralan na rin po namin,
una po ang inyong istasyon, kaibigang Orly, no? Magla-launch ako ng pasang-masa ng pure electric vehicle. Hopefully this month, 30 units po ito. At Pure talagang, electric vehicle. Pwede dagdagan ng impormasyon dito sa inyong sasakyan na isip nito na electric vehicle, Kaobet? well, kanya po naisip namin electric vehicle. Ito nga pong presyo ng petrolyo na matagal pa, bata pa ako noon, kaibigang Orly. Problema na ang langis, ang presyo ng petrolyo. Kailangan nga po tayong control yan. Hindi ito deregulated, I'm sorry, hindi ito regulated. Kanya nga po, ang naiisip namin at may mga gumagana lang ngayon sa ibang bansa, dito sa atin, meron ng konting tumatakbo. Kami po ay maglulunsad ng 40 units sa electric vehicle na talagang ito siguro ang nakikita naming paraan upang makiwas sa malaking presyo ng petrolyo nito. At Ba? binanggit din ng Pangulo during his Sonny speech na yung transition natin from fossil fuel to electric ay palagay ko kailangan na po natin sa panahon nito. 40 units ng Yes, sir. pure electric vehicle ng Pasang Mazda. Saan makikita ito? Well, ang ruta po nito ay parang tinatawag namin green routes to, kaibigang Orly, from SM Fairview via Commonwealth, Espanya, top to Wow. all Ang of haba Asia. Ang haba Opo. Hanggang 34 Bautista? 34 kilometers po yan. Tama-tama po dun sa distance ng 35 na binibigay ng LTFRB. At yan nga po ay SM Fairview, ilalog Kaobet, ulitin ko lang, SM Fairview hanggang SM MOA. SM MOA. Alright. Opo. Kesa nabi nyo ang daan. Ganda. Anyway, may ano lang kasi, meron lang ilang mga observation nila sa ating mga kababayan. Kasi tulad yan, kayo, kapuri-puri, meron kayong ganyang konsepto, pagbabago para po sa ikaunlad ng ating sektor ng transportasyon. Pwede rin daw baguhin ito. Halimbawa, limitahan yung mga pasahero na para hindi man mabugbog agad yung makina ng mga pure. Kasi ginagawa nila, pure electric vehicle, pero ang ginagawa nila parang gasoline-fed engine pa rin eh. O diesel-fed engine pa rin eh. Napupunuin nila, sasagarin nila. Hindi ba bagay yan sa mga electric vehicle, Kaobet? Tama ba yan? Well, ito po aming ilalabas. Tested na po ito, kaibigang Orly. Para sa nakikinig po, tested na po ito. Ito po yung lumalabas na lampas ngayon ng Get Philippines. Ayan, nakita ko yun. Sa Opo, yun Mindanao, po sa yun. Mindanao. Mindanao Avenue. Yan din po ang aming kinuha ngayon. So we coordinated with the Get Philippines at kami po yung nagkaroon ng pagtutulungan dito. At kanila ang management, kompleto po ito, kaibigan, only ng mga apps, everything na kailangan sa yung top in, top out, kompleto po ito. Kanya natutuwa ako dahil sa ito isang modelong sakyan na masisiyam po ang ating mga mananakay dito. Kasi halimbawa, sumakay ka, malalaman po niyan kung saan ka at makikita na through GPS, malaan natin ang behavior ng driver. Pati po yung mga pasero sa bumaba pag nag-tap in, makukuha namin ang kanilang mga pangalan, kanilang mga through their cellphone. At yan po ay aming sasabihan sila, ganong oras po dadaan dito ang ating PM jeepney bus. At ito po, kanya ngayon, kaibigan, ibino-workout ko rin sa MMDA at sa local government na magpuputa po kami ng sarili naming stop para sa aming electric vehicle na ito. Merong suggestion dito. Maganda yung plano niyo, Kaobet, pero dapat din turuan ang mga driver. I think ang pinatutungkulan nito yung konsepto ng yung nakasanayan na, lalo na kung halimbawa maubos na yung diesel, sasagarin yan. Total, pag sa ganito, aabot ako sa isang gasoline station, papakarga na lang uli. Mukhang dapat din silang turuan kung paano tratuhin, paano po alagaan, at kung paano pangalagaan ng makina ng mga tulad nito ng mga electric vehicle. Sa ngayon, kaibigan Oli, nagte-training na po ko ng mga driver. Talagang tinetrain namin ito maayos sa pagmamaneo, maging courage lagi sa daan, at lahat po talaga ng safety precaution na ginagawa ko namin para rito, para masiyam po at magandang service sa ating mananakay. Hindi po pwede yung haru-harun driver dito kasi hindi tayo nag-aapura. Tayo nagbibigay ng magandang serbisyo sa ating mananakay. Bigyan po natin sila ng excellent services para sa kasiyahan po ng ating commuters, kaibigang Orly. So, meron pong training na dadaanan ng ating mga driver dito. Hindi po yung masasasakay ka na lang, magmamaneo ka, parada rito, parada doon, hinto rito. Hindi po ganon.
Kanya Mm. kailangan dito well-trained po ang ating mga driver na Mm. pasasampahin dito. Tama kasi kung yung mga, private, vehicle, mga tsuper ng mga pribadong electric vehicle, tumatagal naman ng matagal-tagal yung kanilang sasakyan, hindi gaanong nagkakaroon ng problema bukod sa ilang mga minor, issues ng mga electric vehicle. Pero yung mga ginagamit for transportation, yun ang parang wala pa yatang tumatagal ng 3 hanggang 4 na taon daw, eh. Tama ba yun, Ka-Obet? Well, yan po yung sinasabi. Kanya nga po ito, kaibigang Uli, una po ang inyong istasyon sa mga nakikinig po, talagang kailangan maingatan po natin 'to. At, Sir Orly, I will Mm. invite you para makita yung buo yung interior design nito talagang masisiyahan po ang ating mga Oo, oo. pasaheros dito at hindi talaga Oo, basta-basta sasakyan lamang ito. para At, meron tayong maipamahagi sa ating mga taga-subaybay saka mga pasahero ninyo sa Paso Mazda, Obet. opo, opo. Kaya sabi ko nga kailangan talagang ingatan ng sasakyan at, ang ginawa po namin dito ang nagiging problema po yung pong charging station. Yan Magpupunta pa. kami ng charging station sa SM Fairview, tsaka Mm. do'n po sa SM MOA. Meron na po kaming, charging station na ilalagay diyan para hindi po maabala ang ating, pagpasada ng ating mga driver. Usually, ito Oo. po ang nagiging problema ng mga electric vehicle, yung charging station. Sana meron din At tayong mapagkukunan ng ng battery. Yan ang problema ng ilang mga electric vehicle na ginagamit sa sa transportation. 'Pag, medyo diskarga na at hindi na ibig sabihin ang battery life naman talaga may limitasyon niya, mm, hanggang kailan mo lang siya china-charge, ilang beses mo lang. At 'pag medyo tama po. hindi na nagcha-charge ng maganda at mabilis na siyang ma-discharge, kailangan ng palitan. Ang mahal pala nun, Kaobet. Well, yan nga po yung coordination namin sa Get Philippines. They will provide us a good services regarding sa mga batteries na yan. Kanya hindi ho namin magiging problema. Part of the contract, yan hong pagbibigay ng magandang serbisyo sa amin para hindi humantala ang aming hanap buhay at ang pagbibigay serbisyo sa ating mga mananakay kaibigang Orly. Alright, panghuling tanong na lang, saan gawa yang sasakyan doon? Well, excuse me. Alam mo ito nga natatawa rin ako, eh. Ito yung galing ng China at kung makikita po ninyo yung lambas na ginagamit ngayon ng Get Philippines, Hmm, yan po ay 3 taon ng bumibiyahe pero wala pang problema. So, okey well-maintained, lang, okey lang. magaling po ang maintenance na ginagawa ng Get Philippines. The same manner na yan din po ang gagawin dito sa aming mga electric vehicle. Kanya Mm. po I was convinced na ito isang magiging maayos na transport services para sa ating mga mananakay Hindi kasi at kailangan pong kaya ingatan ho ito. ako nangingiti, natawa minsan si Ka Obet, sabi ko, "Bibili ako pero ayoko made in China." Tama po. May mga Pero pagkakataong kaibigang may Orly, yung mga well, private, dumating pribado hindi bawal, nasa inyo na ho yan mga, dumating dito ibang mga jeep natin from China, yung mga modern jeep, talagang may mga problema. In diesel fed, I'm tama talking ho. about diesel fed. Hmm. But this one, ito nga, basta karanasan itong naunang gumamit sa amin, wala ho silang problema na encounter at patuloy pa rin ang kanilang magandang pagserbisyo sa ating Alright. mata. Robert, pagtulong-tulungan natin, ikaw, pati na rin yung ilang mga kasamahan natin sa transportation, na kung hindi man tayo siguro na nami-meet yung ating expectation sa tulong ng pamahalaan, tayo siguro pwede magsama-sama mag-usap-usap para magbigay ng magandang pagbabago. Ika nga'y mag-isip ng mas mabisang means o magagamit na transportasyon ng ating mga pasahero. Tama po kaibigang Orly at yan po ang ginagawa ko being the prime mover of this project sa aking mga samahan sa transportasyon. Kasama ko po Mm. ang Altodac at ang iba pa ang busina. Kanya po kami patuloy na magbibigay ng magandang serbisyo sa ating mananakay at excellent services po ang aming Okay. ang layunin ko rito para masaya po ang ating mga pasayeros. Robert, maraming salamat. Sa ulitin po. Ingat kayo. Thank you, sir. Thank you so much kaibigang Orly at sa mga nakikinig po sa DCWB. Isang magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon.